Ito pala si Blessing, yung kauna-unahang baka na binibidyohan namin. Ngayon, dalaga na siya. From time to time, chinecheck namin si Blessing kung pwede na siya maging inahin na baka. Nilalapit siya sa ibang klaseng baka para maging pamilyar at kung pwede na, sasampahan na din. Pero sa pagkakataong ito, hindi pa siya pwede. At na broken heart yung isang bakang lalaki dahil sa pag-snub ni Blessing. Malakas ang hangin. Umaga pa lang, nagpapakita yung hangin na hindi magiging maganda yung panahon. Ayan na nga, nagpunta na tayo sa farm namin. Nagsimula na rin bumuhos yung ulan. Inabutan po natin na nakawala yung batang baka. Oras na makawala yung mga baka. Maulan pa naman ngayon. Medyo mahihirapan tayong hulihin yung baka. Maamoy yung batang maliit na ito. Hindi po magre-react yung mga baka kapag wala kang hawak na tali. Pero sa oras na damputin ko yung tali, iiwas na siya at lalayo. Lalapit sa nanay niya. Gagawin niyang barrier yung nanay niya para hindi siya matalian. Naramdaman ng baka na tatakas na kami, kaya nagpapapansin na siya. Katu. Pinilip uli namin siya at pagkatapos hindi na kami nag-aksaya ng mga panahon. Nagmamadali na kami. Pinapakita ni tatay na malakas pa rin siyang tumakbo. Welcome po sa aming channel kung saan ini-influensyahan po namin kayo mag-alaga ng baka. Anong gagawin natin? Siyempre, gagawin natin productive yung mga farm natin. Bilang magbabaka, obligasyon namin na pagandahin yung katawan ng mga baka namin. Nakakalungkot makita na sa panahon din natin, marami na yung tumigil sa pag-aalaga ng baka. Dahil sa rapid development, marami yung nakakabili ng lupa at ang iba naman ay natitim na ibenta yung kanilang pastulan. Kailan lang ay pastulan din tong lugar na to. Dahil sa nabili na yung lupa, hindi na pwedeng gawing pastulan at tinambakan na rin nila. Pero sa farm namin, hindi magbabago yung goal natin na paramihin yung mga alaga nating baka. Kung papansinin natin, sumisikat ulit yung cattle farming at cattle fattening bilang isang importanteng business project. Sa larangan ng livestock industries, nagiging prominente uli yung pag-aalaga ng baka. Darating ang time na mag-i-explore na ang batang baka. Dating nag-iisa lang yung baka, ngayon may kasabwat na siya.
May mga bagong yugto sa buhay natin. Mga sorpresang kagigiliwan kapag nangyari sa buhay natin. Tulad ngayon, pinanganak yung bagong anak ng baka. Umaga pa lang, ramdam na namin kakaiba. Dahil kabuwanan na ng baka, kailangan lagi na siyang bisitahin. Sa malayo pa lang, nakita ko na yung maputing baka. Agad-agad namin nilapitan ni tatay. Bakas na hindi niya mapigilan na gusto niya na kagad hawakan yung maliit na baka. Iba yung saya ni tatay nang malaman na lalaki yung magiging anak na baka. Ang kagandahan nun ay hindi na kami bibili ng mga lalaking baka basta-basta. Makakatipid kami sa pagbili. Sa pag-aalaga ng baka, kumikita kami sa pamamagitan ng pagbenta ng mga alagang baka. Parehas pong binibenta ang mga lalaki at babaeng baka. Kapag bumili ng alagang baka, dapat po nating isaalang-alang ang presyo ng pagbili natin. Kapag pinapalaki na natin yung mga baka na binili natin sa iba, dapat may malaking margin o kikitain tayo. Dapat mura lang yung pagkakabili natin para mas lalo tayong kumita. Ipa-priority natin yung pag-aalaga sa mga baka. Nasa farm po tayo ng kambingan namin. Pine-prepare yung tali at ayusin. Gagawa tayo ng lubid na ipangtatali sa kambing na ibebenta. Yung mga alagang kambing, madaling tsempuhan yan. Kapag kumakain sila, madali silang malibang. At doon natin isasakto na tatalian sila. Dahil may umorder, tsempo, magkakapera tayo. Nagbubunga na rin yung pag-aalaga ng kambing namin. Ayaw sumama ng kambing sa pamamagitan ng paghatak. Gusto niya, binubuhat siya. Mainam nang buhatin na lang yung kambing kapag masyado nagpapakipot. At isasakay din natin siya sa tricycle. Kapag nagnenegosyo kayo, mas maganda kayo na lang yung mag-deliver kaysa sila pa yung pumunta sa farm nyo. Sa ganon, mapoprotektahan nyo din yung farm natin. Ito yung bahay ng bumili sa amin ng kambing. Diyan namin dineliver. Tinignan maigi namin yung kambing sa huling silyap. Tinandaan namin yung kulay niya at nagpaalam na din. Malungkot pero syempre mas mahalaga yung pera. Makikita natin na nanganak na yung mga baka namin at yung tatlong nakikita nyong baka ay puro anak lang. Pinaparami namin yung mga alaga naming baka at saka ibebenta kapag malaki na. Maliksi yung baka na pinanganak at makikitang may lambi siya sa katawan. Gusto namin ipakita sa inyo na kapag may alaga kayong livestock, siguradong may maasahan kayong kita sa mga future na darating. Sa pag-aalaga ng baka ay pwede pa rin tayong maging traditional pero tinutulungan pa rin natin ng ibang pamamaraan. Kakakuha lang namin ng pagkain ng baka na kinatings namin. Ngayon ibibigay na ito sa baka na nakatambay, si 200. Hinahayaan namin yung baka namin na makakain ng mga natural grass. At kapag naubos na nila yung kanilang kinakain sa mga pwesto nila, i-adjust namin siya.
Dahil sanay na yung baka namin sa dinadalan siya ng pagkain, diretso na siya kagad sa dinala namin pagkain. Pero minsan may mga bakang mahirap patabain. Huwag po natin silang susukuan, bagkus ay magsumikap pa tayo para mas ma-improve yung kalagayan nila. At sa bandang huli, tayo rin ay ang panalo. Dahil napalaki natin yung mga baka natin ng magandang katawan.